Dumipensa po ang mga senador na binanggit ni dating DPWH Secretary Manny Bonoan sa kanyang pagtestigo sa kasong malversation laban kay dating Senador Bong Revilla. Ang sabi po ng dating kalihim na katanggap umano ng leadership fund na abot sa 500 milyong piso hanggang 1 bilyong piso ang mga senador noong 19th Congress. Saksi, si Maki Pulido. Leadership Fund, kung tawagin ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Manuel Bonoan, ang alokasyon sa budget na inilaan sa mga senador ng 19th Congress. Pagtestigo niya sa malversation case laban kay dating Senador Bong Revilla sa Sandigan Bayan, sinabi niyang may tig 24 billion pesos ang inilaang pondo para dito sa 2024 at 2025 DPWH budget. Hindi bababa sa kalahating bilyong piso kada senador, 1 bilyong piso kung chairman ng komite o may Senate leadership position. Si Senador Mig Zubiri na nooy Senate President ang may discretion umano sa hatian. Pero tugon ni Zubiri, ni minsan hindi siya nag-request o humawak ng anumang listahan ng project request ng mga senador. Lahat umano ng request ay idinaan sa Senate Committee on Finance na tagapangasiwa ng budget process sa Senado. As long as it is no corruption, it is transparent and requested by the agency, I don't see anything wrong, Mr. President. So again, I reiterate that there is nothing wrong with institutional amendments for as long as projects are properly implemented, that they are neither ghost projects nor substandard. Nang tanungin naman ng prosekusyon si Bonoan kung sino pa ang nagpadaan ng listahan kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, itinuro ni Bonoan sina Senator Bongo, Robin Padilla at Jinggoy Estrada. Natanong din si Bonoan ng mahistrado kung may nagpasalamat ba sa mga nagpalista ng proyekto. Maliban daw kay Revilla, nagpasalamat rin daw si Senator Amy Marcos. Sabi naman ng senadora, hindi niya alam kung anong sinasabi ni Bonoan, pero lagi raw siyang nagpapasalamat sa mga ahensyang nagdadala ng proyekto sa kanyang probinsya. Kababayan ko si Secretary Bonoan, hindi ko alam kung anong pasasalamat ang tinutukoy dyan. Nagpapasalamat rin naman ako kay Secretary Gatchalian, dati Secretary Herbosa. Ayon naman kay Senador Robin Padilla, Sana lang po sa susunod pag kami nagsulat ng ganyan, ituloy-tuloy nyo naman kasi nabanggit kami pero hindi nabanggit na FLR yon for later release. si Senator Bongo sinabing malisyoso ang naging testimonya ni Bonoan. Sigurado po ako na wala naman tayong ipinasang listahan kay Yusek Bernardo. Sa anumang listahan na yan, pakiklaro lang po na napakaraming listahan talaga ng proyekto na dapat aksyonan ng DPWH sa ngayon. Pero hindi ito nangangahulugan na konektado po ito sa flood control o korupsyon. So bago lagyan ng kulay ang pagbanggit ng pangalan ko ni Senator Robin sa kanyang testimonya, bigyan sana ng tamang konteksto. Hinihinga namin ng reaksyon si Senador Estrada. Ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Imbes po na sa mga landfill, iniisip daw ni Pangulong Bongbong Marcos na dalhin ang mga basura sa mga pasilidad na kayang makagawa ng enerhiya. Critical na raw ang problema ng bansa pagdating sa basura. Saksi, si Ivan Mayrina. Halo-halo ang iba't ibang klase ng plastic, styrofoam, kahoy, at iba pang basura sa Redemptorist Water Channel sa Baclaran, Parañaque. Tila walang katapos ang paglilinis para sa mga manggagawang ito na mano-mano ang paghahakot. Sino gumawa niyan kundi tayo pa rin? Walang ibang gumawa niyan kundi tayo lahat. Kunin na ng mga sako nila na may tapo naman sa tamang lugar. Nag-inspection doon kanina si Pangulong Bongbong Marcos. Dati hindi nangyayari yan eh. Pero dahil una-una, madaming basura, nasira pa yung trash trap, tapos ang dami talagang bumagsak na tubig. Kaya tayo nakakaganto, nagka-problema tayo ng ganito. Anyway, you see the problem for yourself. So gagawin po natin yung trash trap doon, 2 layer po siya para hindi makapasok dito yung ating garbage po dito. Pero ang number 1 pa rin, disiplina sa mga tao na kailangan wag magtapon ng basura sa creek, sa ilog. Tambak-tambak ding basura ang inanod sa bahagi ng Manila Bay sa Diokno Boulevard sa Pasay, kung saan nag-inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon. Sabi niya kahapon, may garbage crisis. Bagay na tinanong kay Pangulong Bongbong Marcos nang siya naman na nag-inspeksyon. Yeah, it certainly is. Just look at it.
Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Tingin ng Pangulo, dapat i-develop ang pagpapadala nito sa mga pasilidad kung saan pwede itong gamitin panggatong para makalikha ng kuryente. Ang ating iniisip, imbis na landfill dadalhin sa waste-to-energy plant. Sa Oktubre, mapipili ng landfill operator sa magtatayo ng ganyang pasilidad. Bagamat 2 taon o higit pa bago ito tuluyang mapakinabangan. Sa taya ng Department of Energy, ang 9 na toneladang basurang nalilikom sa Metro Manila kada araw ay kaya mag-produce ng 200 megawatts ng kuryente na pakikinabangan ng hanggang 200,000 tipikal na bahay. Pero kailangan maayos dahil lumilikha ng usok ang karaniwang proseso. Ayaw natin na dagdag sila sa emissions. So it has to comply with certain environmental requirements. Sa mga Tokyo, mga Singapore, wala kayong makakitang usok. The technology is really proven already. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Ilang beses pong nagkainitan ang depensa at ang prosekusyon sa ika-15 araw ng impeachment trial. Pinuna ni Attorney Lorna Capunan ng prosekusyon ang anilay misleading questions ng depensa sa tumistikong COA auditor. Si Attorney Christine Ferrer naman ng depensa pumalag sa mga komento sa kanya ni Capunan. Binatikos din ng depensa ang isang social media post na abogado ng prosekusyon. Saksi si Joseph Moro. Nagsisimula pa lamang ang Day 15 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkainitan na ang prosekusyon at depensa sa gitna ng cross-examination. Your Honor, the counsel cannot dictate how I will proceed. Inalmahan ng prosekusyon ang paggamit ng depensa ng kopya nila ng mga dokumento sa cross-examination. There was no stipulation yesterday. There was no no constraint. Excuse me, counsel. Had we did a comparison, not to belabor the obvious, Your Honor, but now counsel says, anyway, it's the same. So if it's the same, what's the objection to using the prosecution's document? Pinuna rin ng prosekusyon ang paraan ng pagtatanong ng depensa. Ang nakalagay po kasi sa JC under 4.8.5 is proof of success. Your Honor, please. Let the witness answer, Your Honor, please. Mr. Can the Presiding Officer, can the counsel be instructed not to stop the witness at mid-sentence, Your Honor? Your Honor, please, can the witness be directed? You just answer with yes or no. The counsel has her time to ask clarificatory questions later Your Honor, during not all redirect, Your questions. Honor. Not all questions can be answered by yes I am or on no. cross, Your Honor, please. Misleading questions are not allowed. They on are cross. allowed. Counsels, I don't think I need to lecture please, you that. counsels, let's not allow the generational or seeming generational divide increase the tension in the courtroom. Let's keep it a notch lower. Your Honor, please, I am preventing myself from giving her a spanking, Your Honor. You are all members of the bar and Yes, you're Your Honor. all counsels I submit, for the I parties. submit. And we will be treating and looking at each one equally. At Miss I will- Eileen, Miss Eileen. Yes, Your Honor, it's also- I promise to henceforth behave. I have, high respect for Attorney Capunan. In fact, she's one of You my can end there, idols. counsel. Let's end here. Let's end here. You can end there. This with might the high sound like respect. it might sound like a eulogy, Your Honor. I'm still very much alive. Ang mga komento ni Counsel for the Prosecutors, Attorney Lorna Capunan, pinalagan ni Attorney Christine Ferrer ng depensa. I would like to ask this court to not allow side comments like I was about to spank her, I was about to lecture her, kasi yung mga ganun ho, Your Honor. Wala ho yung lugar dito sa courtroom. Because we are all lawyers here, we are all professionals. Igalang naman ho natin yung kapwa natin na lawyer. Halimbawa, at kagaya nito, mas matanda ho sa akin si Attorney Capunan. Maybe she has more years of experience. She has 48 years, I have 15. We should learn to respect each other and refrain from making side comments, Your Honor. And that was captured by the media po. Attorney Capunan withdrew that statement earlier, if I remember correctly. Yes, Your Honor. And in fact, I hope it was also part of the records that I promised to behave. Sa cross-examination, binigyan diin ng depensa na sa ilalim ng joint circular, hindi otomatikong humihingi ng resibo at pwede na ang acknowledgement receipts. Pero paglilinaw ng COA, humihingi sila ng ibang pruweba para sa ibang confidential na gastusin na walang naibigay ang bise kundi mga acknowledgement receipts lamang. Pwede bang gamitin ang other record, adequate record sa pagbili ng bagay-bagay?
Opo, pwede po. So, tables, chairs, pwedeng adequate records at hindi kailangan official receipts sa lahat ng panon. Depende sa kalagayan at sitwasyon. Pero po kasi, ito po ay nagpe-pertain sa purchases. So, mas sufficient po sa amin kung maipapakita yung sales invoice at official receipts po. Ipinunto pa ng depensa na wala sa Notice of Disallowance ng COA sa OVP ang mga nakakatawang pangalan gaya ng Mary Grace Piatos, Patty Ting at Miggy Mango. Wala hong findings si ICPAO on the names, on the use of fictitious names or aliases. Nasa Notices of Disallowance po ba yun? Wala pong nakalagay sa Notice of Disallowance. If the name appears to be funny, does that automatically mean that the name is fictitious? Your Honor, please, the question is misleading. The point of flashing these acknowledgement receipts were not the names. They were flashed because of the manner by which the funds were used. Attorney Gabonan, you have to admit you had fun. You had fun with the names too. That's So let her cross the witness. Hindi mo masasabi na porket nakakatawa yung pangalan, peke na yon. Yun ba yung sinasabi ninyo? Parang hindi po ako makakasagot dun sa tanong na ganun. Okay, basta walang findings na ganun, no? Tinukoy rin ng depensa ang nakalakip sa liquidation itong Protective Intelligence Operation Report kung saan nakadetalye ang mga aktibidad ng bise at ang pinaggamitan ng pondo para masigurong ligtas siya sa pagdalo sa mga ito. Papasok po yan sa intelligence or normal work lang yan ng OVP? Sa intelligence. Profiling of participants who will be attending the event provided by organizers. Part 2 ba yan ng normal na function ng OVP? Or papasok po siya sa intelligence work? Sa intelligence work. Ibahin natin ang payment for reward at payment for information. Ang payment for reward, yun ang hinahanapan mo ng success. Opo, tama po. Yung payment of information, hindi mo hinahanapan ng success yun. Hindi po. Tama po ba? Opo, tama po. So yung reward, kaya yung reward ang dinisallow at yung information, hindi mo dinisallow yung bayad na yun, di ba? Hindi po na-disallow yung purchase of information. Tanong ni Kapunan bakit ginamit ang pondo dito gayong may sariling Vice President Security Group ang bise na sinusweldohan. Dapat din daw ay kino-coordinate ito sa law enforcement agencies na hindi raw ginawa ng bise. The Office of the Vice President has no less than 400 security guards. If these security guards are being paid salaries, should these salaries be debited or reimbursed from confidential funds? Isa po, yung salaries po, hindi po siya pwedeng i-charge sa confidential fund. May finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VP-SPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? Wala po. Isa pa sa ipinupunto ng prosekusyon, bahagi ba ng mandato ng Opisina ng Vice President at Department of Education na magkaroon ng mga confidential funds? Sa madaling sabi, dapat ba na meron siyang confidential funds? Sabi ng prosekusyon, hindi. Sabi naman ng depensa, ibinigay ito sa bise. Kasama ba sa mandato ng isang Vice President ang confidential operations? Kung base po dun sa nakalagay sa mandato nila, hindi po. Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na inapprove ng Office of the President ang confidential funds ng OVP? Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong approval. Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po? Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po. Bago magtapos ang impeachment trial ngayong araw, tumayo si Lead Defense Counsel Attorney Sheila Sison. Inireklamo niya ang social media post si Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan. Nakasaad sa post na hindi pwede ang misleading questions sa cross-examination. Walang pinatungkulan pero sa tingin ng depensa ay patungkol ito sa naunang sinabi ni Attorney Ferrer. This was posted at 11:29 a.m. by one of the private prosecutors, Attorney Amando Virgil Ligutan. Find it troubling that a private prosecutor would do this in the middle
of a courtroom hearing. Paglilinaw ni Sison ang tinutukoy raw ni Ferrer na pinahihintulutan ay ang leading questions at hindi misleading questions. Attorney Ferrer was only saying that leading questions are allowed. On cross-examination, I really just find it in bad taste to do this at this time. And I think it is inappropriate to do that to a fellow member of the bar because even as we sit on the opposing side of this hall, we remain to be both members of the bar, and as officers of the court, we owe each other respect, politeness, or even kindness. Naroon si Atty. Ligutan pero sa susunod na trial na lamang daw siya pasasagutin. Nagpaliwanag naman si Ligutan sa media. With all the respect po, kung babasahin doon, I am asking you, did I mention a name? Did I mention what case? Zero. Nothing. Nada. Si Presiding Officer Cheese Escudero nagbabala sa magkabilang panig na huwag magsalita tungkol sa merits ng kaso. One side has been crossing the line many times, and in fact, the presiding officer is already in the process of drafting a ruling and a warning and an order pertaining to this, because clearly, I can even name all of you who have been commenting on social media in violation of Rule 18 of the impeachment rules. Sa susunod na linggo ay nakatakdang tumistigo ang dalawang disbursement officer. What do you hope to hear or what do you expect to hear from the witnesses next week? Kung faulty yung resibo, kung faulty yung acknowledgement receipts, then definitely dapat makapagbigay ng testimonya yung special disbursing officers kung saan ba talaga napunta yung pera, kung kanino ba talaga naibigay or na-release yung mga pondo, at kung totoo or hindi yung mga resibo and yung mga dokumento na naisubmit sa liquidation. So ang exciting next week in a way is yung 3 witnesses na pinapatawag or 4 na witnesses na pinapatawag ng prosecution were all employed by the Vice President at some point. So hindi natin alam if they will be just a normal, ordinary witness or makakakita tayo today, next week rather, nung konsepto ng hostile witness. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Tambalang Robredo Tulfo at Duterte Marcos, statistically tied kung magkakaroon ng tapatan sa eleksyon 2028 batay sa survey ng Okta Research. Batay sa hypothetical 2028 tandem race survey na isinagawa noong July 4 to 11, 45% ang boboto sa tambalan ni Naga City Mayor Leni Robredo at Senador Raffy Tulfo kung eleksyon na noong isagawa ang survey. 42% naman ang boboto para sa tambalang Vice President Sara Duterte at Senadora Amy Marcos. 8% ang nagsabing wala silang iboboto sa dalawang tandem. 4% ang di makapagpasya. 1% ang tumangging sumagot. May plus-minus 3% na margin of error ang face-to-face survey na non-commissioned at sinagutan ng 1,200 respondents. Net satisfaction rating ng Administrasyong Marcos tumaas sa positive 1 nitong Hunyo mula negative 13 nitong Marso batay sa survey ng SWS. Batay sa social weather survey na isinagawa mula June 20 hanggang June 29, 42% ng mga Pilipinong nasa hustong edad ang nasisiyahan sa kasalukuyang administrasyon. 40% ang hindi nasisiyahan. 17% naman ang hindi tiyak kung nasisiyahan o hindi. Ang positive 1 na net satisfaction rating, itinuturing na neutral ng SWS. 14 na puntos itong mas mataas kumpara sa negative 13 na rating noong Marso na record low para sa Marcos administration. Pero mas mababa pa rin ang nakuha nitong June rating kumpara sa positive 14 na rating noong November 2025. 1,200 respondents ang sumagot sa face-to-face non-commissioned survey na may margin of error na plus-minus 3%. Ako si Darlene Kayang, inyong saksi.